Y-A-N-E-R-S is Janners. Y-A-N-E-R-S is Janners. Hi! Oh, arte. Hindi ko sinabi mag-emote ka. May isang taong init na init. Madam. Plastic. Biglang happy ka. Vlog. Google. Ngiti ka pa. Chewan. Nag-start yung ceremony ng 9:30. 9:30 ba? 9:30. So 12 o'clock. Supposed to be 8 or 8:30 up. Pero okay. May nakuha si Chewan na dalawa. Hindi ko to expect kasi nga parang siya surprise. Oh, walang may alam. Walang may alam. Kaya na tinawag yung pangalan niya. Gulat ako. Yung best in robotics and computer. Yun, di ako nakabo, diba? Kasi nag-vlog siya. Hintayin namin yung grab. Gutom na kami. Hindi din niya in-expect yun sa main entrance. Hindi, yun ang mga Kaya hulas na po kami. Ang init. Diba? Hindi mainit humid. Sobrang lagkit sa loob ng samba. Congratulations. Very nice. I'm free. So ayan, syempre magsasalita ako, no? Dahil ito ay vlog ko.
Ako ay mag-outro muna. Ni-explain ko, doon, diba, kanina doon sa naunang video, nabanggit ko doon na hindi ko ina-expect si Chewan na magkaroon ng award or magkaroon ng medal kasi may kwento yan, no? So, a month ago, namong problema si Chewan kung paano niya tatapusin yung mga modules niya kasi medyo nauhuli siya doon sa pagtapos ng mga kailangan niyang tapusin. So, yun talaga yung pinroblema niya. Kaya, ayan, kinausap ko si Shoti, yan, yung pamangkin ko na turuan para matapos yung kanyang mga gagawin. Tapos si Marie din, inas ko si Marie kung pwede niyang tulungan si Chewan na matapos yung mga dapat niyang gawin para makahabol si Chewan sa recognition day. Kasi ang sabi, kapag hindi daw natapos yung mga modules, hindi makaka-attend ng recognition, and worst pa nun, babalik sila ulit sa YS7. So sabi ko, naku, hindi ka naman pwedeng bumalik ulit sa YS7. So kailangan mong tapusin yan. Pero yung totoo lang nga, hindi ko pinagalitan si Chewan. Pinagsasabihan ko siya pagdating sa paggawa ng mga modules niyan. Madalas ko siyang napagsasabihan, pero yung nagagalit ako sa kanya, yung natidisappoint ako sa kanya, hindi. Kasi alam ko na mahirap para sa kanya. Kasi hindi naman talaga lumaki dito si Chewan. Mahirap para sa kanya yung lahat ng ginagawa niya ngayon, lalo na sa edad niya na hindi pa naman talaga siya talagang ganun ka-mature. May mga subjects mahirap para sa kanya kasi tinuturo yung mga subjects sa Tagalog and English. Pero yung English, syempre, nagigets naman niya yun. Pero syempre, yung Tagalog, mahirap pa rin yun sa kanya. Lalo na hindi naman talaga siya natutong mag-Tagalog habang lumalaki siya. So, lahat ng adjustment talaga, hindi naging madali para kay Chewan. And for me, ako kasi nakakaramdam ako ng guilt. Kaya guilty ako kasi dinala ko siya dito sa Pinas. Syempre, madalas iniisip ko na dapat nasa Korea siya, nasa school siya sa Korea, doon siya nag-aaral kasi mas belong siya doon. Yung parang ganun ba kasi mga kalahi niya yung mga nandoon sa Korea. So, tingin ko mas talagang magiging madali sa kanya kapag sa school sa Korea siya pumasok, na hindi niya kailangan mag-adjust pagdating sa language, pagdating sa pag-iintindi ng kanyang mga lessons kasi lahat doon tinuturo ng Korean. So, lahat yun talaga naiisip ko. Kaya, nagigilty ako. Dinala ko siya dito and hindi siya nagreklamo. Basta ang sinabi lang niya, kung nasaan ako, doon din daw siya. Okay lang daw sa kanya. Pagdating talaga sa school niya, hindi ko siya masyadong force talaga na gawin. Tapusin mo yan, ganyan. Hindi ganun. Siguro nandun yung guilt na nararamdaman ko. Kung hindi ko siya dinala dito sa Pinas, kung nasa Korea siya, baka mas naging madali yung buhay niya. Yun nga, alam ko nanonood si Chewan na bilib naman ako sa kanya talaga kasi nakapag-adjust siya ng maayos. Pagdating naman sa pagtatagalog, talaga, hindi ko siya pinilit matutong magtagalog. Siya mismo, kusa siyang natutong magsalita ng Tagalog. Sa edad niya, hindi madali yung ganyong klase na adjustment eh. So, syempre ako bilang magulang, proud ako doon. Kahit na hindi madali, nagawa niya ng maayos, nagawa niya ng mabuti, and yun nga, nakakuha siya ng 2 awards na hindi ko talaga in-expect kasi, di ba, nabanggit ko kanina na nahuli siya doon sa ibang subjects niya. Kaya nung tinawag yung pangalan niya, na-shock kami, na-surprise kami pareho. Kasi ano yun eh, yung award na yun, hindi talaga nilagay doon sa program. Hindi sinabi ng mga teachers sa students and parents kasi nga surprise yung distribution ng award. Kaya lahat ng estudyante, lahat ng parents, nagulat. Lalo na doon sa mga nakakuha ng medal. Kung alam ko lang na akit ako ng stage at magsasabit ng medal, di sana nag-gown ako. Akala ko kasi yung recognition day, yung parang bibigay lang yung certificate tapos na. Yung ganun lang, yung simple lang, yung pala yung recognition day, parang graduation na talaga. Kung alam ko lang, di sana mas binonggahan ko pa yung aking outfit. Na hindi ko in-expect na gano'n pala yung recognition day na talagang graduation na, yung ceremony. So, yun lang muna. And, syempre, yung susunod natin na vlog, ayan, yung celebration ng graduation ni Chewan. Na pumunta tayo ng Laguna Hot Spring. Kaya yan naman ang ating susunod na vlog. Abangan nyo yan. And, syempre, don't forget to subscribe para kasama ko kayo sa aking mga susunod na vlogs pa dito kay Ayaners26. So, yun lang. Bye-bye!